Good evening, Sir Erenio. This is Rod Ignacio from Grey Hobby Collection. So, bigyan ko lang po kayo ng walkthrough dito sa Tokimarui budget sleeper build natin, sir, na pinagawa niya. So, ito. Nakita niyo po yan. Yan po yung nozzle to chamber air seal. So, pakita ko lang po sa inyo, sir. So, wala pa pong lube ito. Tinanggal ko po lahat ng oil except po dito sa lower. So, dito po tayo sa trigger. So, stock, almost all stock except dun sa DIY modification natin. So, ayan po yung trigger pull. So, ulitin pa natin. Yan. Tapos, nag-half cock po siya. Hindi nyo na po siya makakalabit kapag nag-half cock. Unlike sa mga high-end sa Airsoft Masterpiece Gunsmith Bros na kahit naka-half cock yan, makakalabit nyo. So, yung mga hammer ng Gunsmith Bros, tsaka yung hammer ng Airsoft Masterpiece, kahit naka-half cock po sila, makakalabit nyo. So, during competition sa match, hindi nyo napapansin, naka-half cock na pala, hindi na pala maganda yung accuracy ng unit nyo kasi nagbago na, kasi half cock lang po yung ginagamit. So, half cock. Hindi nyo alam na pumuputok pa rin siya. Kala nyo yun pa rin yung full function niya. Half cock na lang pala. So, kalahati na lang pala yung performance na binibigay ng unit nyo. So, unlike dito, pag naka-half cock, pag nag-half cock siya, hindi nyo na siya makakalabit. Kasi sa Airsoft Masterpiece Gunsmith Bros, tsaka dun sa kaw-kaw na disconnector, kaya ayoko ng kaw-kaw na disconnector, sorry. Ito, yung mahaba. Yung mahaba. Kahit po naka-half cock, makakalabit nyo siya. So, ayan. So, ito po yung panyo. Ito. Tingnan mo mabuti para ano. Ayan. Ulitin natin, sir. Ayan, wala siyang slack. Ayan. Ayan. Maganda sana kung naka-adjustable trigger to para matanggal yung over travel niya. So, dito naman tayo sa kwan. So, syempre may modification tayong ginawa dun sa O-ring, tsaka dito sa may internals, pinalitan natin ng stock PM internals. And of course, yung sinabi ko sa inyo na walang oil sa loob ng nozzle internals except doon sa O-ring. Kasi ito lang ang dadaanan ng O-ring, sir. Ito. Yan. Yung part lang na yan. So, yung buffer nyo is pang plastic slide. Maganda sana kung mas marami yung buffer. Pero, yan lang po ang kayang i-accommodate ng stock guide rod tsaka stock guide plug natin. Kaya ko po sinasabi sa inyo kanina na maganda sana kung 4.3 para makapag-accommodate siya ng mas maraming buffer. And of course, yung fixed barrel and yung chamber natin, stock inner barrel, stock chamber, stock half rubber. So, yun lang po yung natin, yung sleeper budget build. Pero, syempre, maganda yung air seal niya. Parang mahirap lang siyang ikasa sa umpisa, sir. Ayan, kasi may yung air seal niya. Pero, in the long run, magiging maganda rin po yung kanya. Yung medyo masikip pa kasi yung ginawa ko dun, sir. Pero luluwag yun pag lagi yung ginagamit. So, pero maganda yan kasi yung air seal niya. Ganyan naman po talaga ang perfect air seal ng nozzle to chamber. Tsaka kahit po hindi bumabalik, kahit hindi po nagre-return agad yung nozzle, kapag once na nag-disengage siya dun sa chamber is bumabalik naman po siya. So, ayun po. Yan yung kanyo. So, yan yung budget sleeper build po natin for Cagayan de Oro. Nasa kan lang to, 18 plus. So, thank you very much, sir. Tomorrow ko na lang po i-tune yung magazine. Meron akong sinutune dito sa Valve. So,
Alam yan ni Sir Kwan, Manoy Yodge. Tinuro ko sa kanya yun dati. Nung nagpa-tune si Sir Michael Mendez. Yun sir. Thank you very much sir and good evening po.